serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 a.m. Ready. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Magandang umaga Luzon, Visayas and Mindanao. Araw po ng Miyerkules, October 25, 2023. Ako po si Dennis Hilanga at ang ating partner Timothy Tapales. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga para sa isang oras na naman po ng usapang volleyball dito lang sa Spikers Net. Yes. So yan mga kaibigan, kasabay po ng ating show ngayong umaga, ang Spikers Net ay meron din po tayong special coverage ng 4th Asian Para Games. Nakakailang medalya na tayo, team? Meron na tayong 4 na medalya kasamang Dennis kagahapon. Meron na isang gold, meron tayong isang silver at 2 bronze medals. Yung 3 medalya doon, courtesy of swimmers natin from Tankers ng Philippine Para Swimming Team. Then yung isang silver natin, galing kay Gerald Pete Mangliwan ng wheelchair racing ng Para Athletics. Grabe, Dennis, kahapon. It was a good day kahapon dahil nakuha natin yung unang gold at yung unang silver natin para dito sa Asian Para Games para makapwesto tayo ng 17th place with 1 gold uli and 1 silver and 2 bronze medals and 4 and total. Ayan, syempre ang nanguna pa rin dito ang China, pangalawa ang Iran, pangatlo ang Japan, pang-4 ang Uzbekistan, pang-5 ang India at pang-6 Thailand, pang-7 Kazakhstan, pang-8 Malaysia, 9th Indonesia and then 10th Hong Kong. So kumbaga sa mga Southeast Asian nations, neighboring countries natin dito, pang ano tayo pang 1, 2, 3, pang-4 tayo. But still, so far it is a good showing dahil on the second day, meron na tayong 4 na medalya dito. So ayan po, meron pa tayong 3 days, 3 para days pa. madagdagan pa yung ating mga gold medals, kasi medyo mahaba-haba pa or malayo-layo pa yung hahabulin natin. 9 na gold medals pa ang kailangan ng Pilipinas to level yung production nung 2018. Pero wag po tayong magalala dahil nga andyan pa yung ating mga wood pushers, yung mga para chess players natin na very much expected to deliver gold medals sa pangunguna ni Sander Severino.
At syempre, nandiyan pa rin yung ilan sa mga medal hopefuls natin sa swimming, no? Marami pang events ho yung swimming with Ernie, tas si Angel Autumn, ang ating powerlifter na si Adeline Dumapong, and yung mga atleta ho natin sa para-athletics ay tuloy-tuloy lang din ang kanilang paglaban. So, mamaya ho, babalikan natin yung ilan sa mga updates ng Asian Para Games, no. So at this moment ay ating tutukan ang ating programang Spikers Net volleyball discussion muna tayo, no. Yes, tatabig muna tayo ng konti. So ngayong araw ho ay ating discuss, no. Ating silipin ang mga nangyari sa Premier Volleyball League All Filipino Conference na nasa ikalawang linggo na nila ngayon. Yes, second week, no? And mukhang nakakadalawa hanggang 3 laro na ho yung mga koponan natin. Tapos yung Shakey's Super League ay nalaman na kung sino yung magiging quarterfinalists. So yung mga lumaban ho dun sa second round netong Shakey's Super League Preseason Championship ay mga quarterfinalists na technically, pero dahil nung natapos ho yung mga laban nitong weekend ay nalaman na kung sino yung mga final positions, no, sino yung nanguna, sino yung pumangalawa, yung nasa huli. So, para yung bracketing, no, ngayon na natin malalaman. Tapos konting silip din tayo dun sa liga, no, bagong tayong liga, yung Maharlika Pilipinas Volleyball Association, kung saan nagsimula na ho yung labanan last Sunday, yung labanan ng Rizal at San Juan at ng Caloocan versus Negros Oriental. And mamaya ating in relation din dun sa PVL kasi nga yung isa sa mga main players, no, ng Creamline Cool Smashers na si Celine Domingo, si Sed Domingo ay namaalam na ho sa Creamline Cool Smashers to pursue greener pastures abroad. No, ibig sabihin ho, maglalaro sa ibang bansa etong si Sed Domingo. Pangalawang Cool Smasher na siya na this season na nag-bid goodbye sa Creamline after nga ni Gia de Guzman na naglalaro sa Denso Airy Beast ng Japan V-League. V-League na si Gia. So dalawa medyo sabihin natin parang napilay yung Creamline, pero malakas na malakas pa rin ang kanilang lineup. Undefeated after 2 games pa rin ho ang Creamline, no, backing those absences of their key players. No, malaking kawalan, parehas national team members ho yan. Kaya yung level of play, yung kalidad talaga netong si Sed Domingo at ni Gia de Guzman ay nararamdaman ng Creamline Cool Smashers. Pero ang maganda doon ay they are able to find ways, no, para punan yung mga patlang na iniwan ng dalawang players na yon. Meron talagang mga nag-step up na mga players dito para sa Creamline Cool Smasher. Habang wala yung mga key players nila na si Gia at saka si Sed. Kaya talagang talagang yung performance nila ganun pa rin yung level nila despite wala yung dalawa. Tapos syempre hindi rin mawawala ang ating offering for today, mga kaganapan naman sa international volleyball scene. Dahil nga may mga ginaganap ho na beach volleyball tournaments abroad, no? Alam niyo kung bakit importante na malaman natin yung beach volleyball tournaments, no, sa ibang bansa? Kasi meron tayong i-host sa November na beach volleyball tournament. Beach volleyball tournament, parang medyo mataas yung tier nito, no, yung level nito. Para siyang yung kagaya last year, no, yung Futures. Yung nag-champion dyan si Jov and si CC. Kaya kailangan natin magkaroon ng background. Kasi baka mamaya yung mga naglalaro pala dito, makakatapat natin. Makakatapat ng ating mga beach volleyballs. Tsaka malay mo din in near future, yung mga beach volleyballs natin, lalaban na rin sa mga higher tier competitions ng beach volleyball. Yes, correct ka dyan, team. So, ayan ho, ang ilan sa mga ating tututukan sa ating pagbabalik. Pero ngayon, kuha muna tayo ng ating first break. Magbabalik po ang Spikers Net after this some reminders.
sa'yo'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Okay, welcome back po sa ating programa Spikers Net. Ang oras ho natin 19 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito, diretso na tayo sa ating PVL updates team, no? Dahil ito nga pong F2 Logistics Cargo Movers ay finally ay nakapasok na sa win column after beating itong NX-led Chameleons in 3 sets, 25-20, 25-14 and 25-16. Ang nanguna at gumawa ng pinakamalaking
puntos para po dito sa F2 Logistics ay itong si Ibiang, no? Si Ivy Laksina with 19 points, 15 from that ay galing ho sa attacks and 4 blocks, no? So very promising game for Ivy Laksina. Parang nag-birthday yata to nung nakaraan, team. Tama ba? Yung nakikita natin mga post. Sa kay Ivy. Parang verify natin yan. Yes. Tapos ang Jolina de la Cruz, no? Ang rookie. 11 points and Majoy Baron, veterano naman ito, 10 points. Samantala sa NX-led Chameleons, si Laika Ebon, 11 points. Siya lang yung naka-score ng double digits dito, no? Kasi yung sumunod sa kanya na si Joanna Maraginot, no? With 7 points only. So sa departamento ba nakakuha itong F2 Logistics kung bakit sila nanalo, no? So makikita ho natin dito sa sets, no? We have 15, no? Sa playmaking, mas lumamang itong F2 Logistics. 15 excellent sets dun sa entire team nila kumpara dun sa 6 lamang ng NX-led, no? So malayo talaga. Oo. Ibig sabihin mas maganda yung pinapakitang plays ng F2 kaysa NX-led. Yes, so pati yung sa mga scoring skills natin, team, no? Yung F2 nagtala ng 42 against sa 27. Grabe, layo. Oo, malayo talaga. Lalo itong blocks, 12-1. Talagang yung depensa ng F2, kita mo yung height nila. Talagang pinakita nila dito kontra NX-led Chameleons. And yung services, no, yung service nitong F2 din ay nagbenepisyo din sila dito with 7, no, against the 2 of NX-led Chameleons. Kaya naman ay masayang-masaya ang F2 Logistics, no, sa kanilang pagkakapanalo. Kaya naman ating pakinggan yung ang presser nitong F2 Logistics. Yan. So habang hinintay natin yung presser, talagang ang ganda rin talaga ng pinakita kahapon dun sa especially nung second and third set. Oo. Dahil talagang tinambakan nila yung mga kalaban ng NX-led, pero yun nga, yung NX-led we're hoping na sana mas makano sila dahil nga ang ganda nung pinakita nila. So ayan na pala yung natin. Yung, wala pa. So yun nga. Going back, itong NX-led, yung coach niya dito, Dennis, di ba, si Taka Minoa? Yes, oo. Wala pa rin panalo yung NX-led team eh. Hindi, may panalo may sila panalo isa. na. Yung first game nila, nanalo sila. Itong second game, dun sila natalo ngayon. Mamaya yung mga standings, recap natin yan. Tsaka yung recap din ng iba pang mga laban team kasi maraming laban kahapon. Yung laban na ng Akari and Cherry Tigo, tapos yung Farm Fresh tsaka PLDT. So yun yung mga games natin. Oo, may triple header kasi tayo kahapon eh. Sige, mag-break muna tayo, team, habang hinihintay natin yung ating i-play na interview. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas.
against the next leg to win in straight sets. Coach, your thoughts on this victory? Siyempre, happy kami kasi again, we still have a lot of things to work on and we cannot be complacent and stop to work more. It is a good boost for our team, but then again, it's not the end. We have a lot more games. Thank you so much. Ivy, congratulations on POG. This is your second game in double digits after a career game than last time. Your thoughts on the team's performance and your performance today? Siyempre po, kung hindi ko naman po yan magagawa kung wala po yung tulong po ng mga ates ko. Lalo na po, last game po namin, hindi pa po kami nalabas namin yung totoong game namin. So ngayon po, one step at a time po talaga. Thank you, Ivy Chan. Welcome to Inares. It's your hometown. Hello, ako dapat nag-welcome sa inyo. Sa aming bayan, sa Antipolo City. And Chang, your thoughts on this victory today? Happy kasi ito yung magiging pagkukunan namin ng motivation and confidence coming to our next games. At saka sobrang proud ako sa team namin kasi we were able to work dun sa and find a solution and we were able to apply it kung paano mas mag-improve yung team namin from the last match na hindi naging maganda yung resulta. So yun. Thank you, Chang. First, open for question. And Chang, ano lang pakiramdam na makapaglaro ng pro dito sa hometown mo? Masaya kasi una sa lahat, malapit na ako sa bahay ko. So, mabilis na makapunta. Second, in a way, gusto ko rin parang makita ng mga ibang tao kung ano yung meron dito sa lungsod namin sa Antipolo. Kung gaano ka-warm yung pag-welcome din ng mga Antipoleno sa kanila. Na sana mas, dumami pa yung mga Antipoleno na manonood ng BBM. Chang, tas itong F2 marami ngayong bago tsaka bata, tas may mga injuries pa. Sa'yo as a leader, paano mo ina-handle yung ganitong responsibility tsaka challenge? Ako, sa startan ko lang muna sa sarili ko, given na marami ng may masakit, may mga injured, kailangan mas i-doble ko pa yung pagpapakondisyon ng sarili ko kasi inisip ko lagi, paano pag ako naman yung ma-injure, paano na sila. So kailangan strong lang ako lagi, mag-continue ko yung discipline ko sa pagpapakondisyon ko para yung mga bata motivated din na galingan din nila yung pagdidisiplina sa sarili nila. And at the same time, kung nakita ko yung mga teammates ko na yun, may content, kailangan ng discount sa mga ginagawa, ako yung mag-step up para sa kanila kasi alam ko meron pa akong energy, kaya ng katawan ko. Pero, at the back of my mind, syempre stressful din kasi as a leader, makikita mo may mga teammates ka na gano'n. Motivate lang ako ng motivate sa kanila. Lagi ko lang sinasabi na mapahaba yung pasensya ninyo sa strengthening, sipagan, kasi kailangan kayo ng team. Gano'n. Hi, Ivy. You had 15.8 attacks and then 4 of 7 blocks. So, you're a very efficient team. So, ano yung ginagawa mo para to continue to improve your game? Siguro lagi po kasing meron room sa akin na improve. Hindi po ako satisfied sa mga ginagawa. So, every day po, nag-iisip po ako kung ano pa yung hindi ko nagawa last year na malaki pong maging tulong sa game natin. Ivy, siguro dagdag kasi you're playing opposite mo yun. Paano lang in-accept yung role na opposite, alam mo natin, huge role yung bibigay ni Kiana which yung siguro aminin ko po sa inyo, noong una po talaga, hindi ko po talaga gusto yung opposite. Pero syempre, sino po ba ako para pumili ng mga posisyon? So kung ano po yung binigay sa akin, kailangan ko siya talagang i-embrace kasi yun po yung kailangan talaga natin. Coach, kayo ano masabi sa pinapakita ni Ivy so far? Ako sobrang proud ako and happy ako kasi tumatanggap siya ng challenge. Magaling siya kausap kasi at first alam namin lahat, even si Chang, na ayaw ni Ivy na opposite. At syempre, team to eh. This is not individual sports. So kailangan talaga lahat ng tao mag-a-adjust
walang tinry. But syempre, kung ano yung nag-work, kung ano yung kailangan ng team, yun yung pipiliin namin dahil. It's syempre, mas importante yung team kaya sa individual. And that's what I like about Ivy. Ivy accepted the challenge. And also, siya yung nagbigay ng mas malaking value ngayon sa sarili niya. Ngayon, kahit saan mo nilagay si Ivy, kaya niya. And I don't think there's a lot of players who can do that. So whatever Ivy is doing now, it's just making volleyball mas mataas na level, di ba? We have a lot of that time ganitong players na lahat kaya rin we can have better volleyball. So yun lang naman. And I'm very happy and very proud of her because ginagawa at tutulungan niya at nag-step up siya to make this team work. Coach, next game mo po, sa Ilocos. Your thoughts on the next game, paano makakatulong ang winner sa next game? Siyempre, a win is always a good boost for the team. Yun yung important nun. And hopefully, matuloy-tuloy namin yung goal namin. And meron pa rin naman kayo bubulang and nothing is perfect. So, we just have to work through it every day, especially with our team captain. Kaya naman niya eh. So, siya talaga yun na yung nag-boost sa team na to. Now meron na mas bata na another one na umaangat. So, mas maganda yun sa team namin na iba-iba lahat. What if buka kami? You know, it could be better and better and better. So, develop lang ang develop. Ganun lang naman. So, ayun po ang panalo ng F2 Logistics Cargo Mover. So, moving forward, ito naman po ang naging match between Akari Chargers at Cherry Tigo Crossovers. Nakuha ng Akari Chargers yung kanilang ikalawang panalo. No? So far so good for Akari dahil nung mga nakalipas po na konferensya ay nagtatatalo. Itong lagi silang nasa dulo ng standings ng Akari Chargers ng mga nakaraang conference at ngayon. Medyo umaalagwa na sila. Bibihira sa kanila yung manalo agad ng sunod-sunod halos. No? At ang kanilang biniktima pa dito medyo mabigat na team to, no? Cherry Tigo Crossovers. Ang naging score diyan, mga kaibigan, ay 25-20, 18-25, 25-22 and 25-20. Akari Chargers was led by Dindin Manabat with 21 points against against her former team. Cherry Tigo. Cherry Tigo. 21 points. Galing ho iyan sa 12, no? 16 spikes, no? 16 attacks and 4 blocks, no? Samantala si Faith Nisperos had 12 kills to go with 5 blocks to finish with 17. So napakahusay na ipinakita na itong Akari Chargers. 2-1 na sila. Samantala itong Cherry Tigo ay bumagsak din sa 2-1. So, meron na ho tayong triple tie sa 2-1 with PLDT, Cherry Tigo, and Akari. So, ang leader for Cherry Tigo, ang magkapatid pa rin na Laure, no? EJ and Eya with si Eya with 17 points and si EJ naman with 14 points. So, parang nagpapalitan lang sila, kung pataasan lang silang dalawa mula nung unang laro nila dito po sa All Filipino Conference natin. So, ayan, ating pakinggan naman yung kanilang press con, yung thoughts, and the reactions after the game. Coach, your thoughts on this victory? Thank you so much. Okay, we did the job because, of course, we stood them. They are strongest team here. One of the most strong. They have good spikers and good setters also. But I think our strategy was really good today. And of course, the strategy is nothing without the guys performing well. And our team, they did the job. I'm really proud of them. Then you had 21 points today. Your performance and the team's performance? Siyempre, i-comment ko yung teammates ko kasi kung wala sila, hindi ko naman
gagawa kung ano man yung meron akong points dito. And lahat yun, pinagtrabahuhan namin simula nung natalo kami sa PLDT, and kumuha kami ng mga aral doon para madala naman dito sa laro namin dito sa Cherry. Thank you. For something for question. Din kagaya ng All Filipino against Cherry, maganda rin yun lang. Pag nakakalaban mo pa yung forward mo, extra motivation din siya. Opo, kasi parang ako, sa akin kasi, na-inspire ako na wala man ako sa kanila, gusto ko maging best example pa rin ako na naging part sila ng family ko, pero kailangan ko lumaban. Para sa akin, para sa teammates ko, and syempre, ang gusto ko lang palagi para sa teammates, mabigyan ng panalo. So, binibigyan nila ako ng, isa sila sa naging inspirasyon ko dito sa laro na to. How about sa team mo ngayon, may mga bago kayo like si Justin tsaka si Fifi? Anong masabi mo sa mga bago yung addition din? Sobrang nakakatuwa sila kasi sobrang asisipag nila, matsatsaga sila. And yun nga, talagang isa sila sa mga asahan sa team. Hindi mo sila babastahin na rookie lang sila eh. Isa sila sa gustong lumaban, gustong manalo, and pinagtatrabahuhan nila yan everyday. Coach, you guys have already eclipsed your win total from last conference. You have 2 wins now. You guys have just played 4 games, small sample size practically. But what do you think has been working so far that wasn't existing in the last conference? As I told you before, the system, whatever you want to implement, it depends on the performance of the guys. And she said, we work hard every single day. The wins always will come as a result. The result as a win is because you play hard, because you study, because every time you do that. And the culture of winning, as you told me, asking me, we had this before. But no, you're in a process. In this process, you're gonna win and you're gonna lose. But even if you don't lose, you keep on learning, keep on training, keep on all the time trusting on each one in the group. That is important. So it's every time you get to win, that's never change that. Tomorrow you're gonna rest, work out in the afternoon, train in the afternoon, and you'll be after the next win, you'll be again, and you lose, you'll be again and again. Okay, Miss Lily. How does it feel lang to beat yung mga heavy contenders like F2 and Cherry? Kasi parang lumalabas na nagiging dark horse na kayo dito sa Siyempre sobrang saya kasi ang dami namin, new team kami pero ang dami na namin napapagdaanan, ang dami namin sakripisyo, and ang dami namin challenges every day sa training. So sobrang saya na nakikita na namin yung mga pinaghihirapan namin, yung nalagpasan namin challenges ng mga nakaraang araw, mga past leagues. And syempre yun, lumalabas kung ano yung pinagtatrabahuhan and kung ano yung sinasakripisyo namin everyday. And syempre, yung program ni Coach Jorge is pinagkakatiwalaan namin. Yung lumalaban kami para sa management, and syempre, gusto namin suklian kung ano yung binibigay ng management sa amin. Coach, both of your wins came from tough games. The first one was a 5-setter. This one a 4-setter, but you had to earn it in the 4th set. Do you think the team has really made some, would you say, growth in this conference? Yes. You see, this tournament you're going to play against all the opponents. So it's it's 11 games. We have to be prepared. Even if you have to play 5 sets and 5 sets like this, this is also good for us. You get tired, but maybe you don't have a chance to play against them again. And the information that you have is only videos or from the past conference. And so this is hard for us. But keep on motivating us to study and training better. So I think it's really good for us in this position. Next game, Coach, is also on Thursday. How will this win help you guys in your game on Thursday? Of course, it's a good win, but we need to rest and we need to do something tomorrow to start, because this team is really brave. The next one they're going to play, okay?
But when you win, it's better to relax and go to sleep happy. But it's over. Now this victory against Cherry is already in the past. It's good for us, the 3 points, but we need to rest and study them, the other team, because they are different in this one. So it's the young guys never give up like this Cherry, but also it will be hard. I'm sure that it will be harder than today. Thank you, Coach. Thank you. Okay, so yun po ang Akari Chargers on their second win. So, dito naman tayo sa PLDT versus Farm Fresh Foxes. No? So, Farm Fresh Foxes. Ang PLDT po, ang kanilang standing ngayon ay 2-1 na rin, no? 2-1 na rin. At ang Farm Fresh naman, nalugmok sa 0-4. Yun. 0-4 na ba sila? Kasi nag-0-3 ang Farm Fresh eh. 0-4 o 0-3? Ay, 0-3. 3 pa lang. 0-3. Oo, 0-3. 3 pa lang. Ayan. Sa PLDT naman, ang kanilang sinundalan dito, yung kanilang bagong player, ang Filipino foreign na si Savannah Davidson with 18 markers. 18 points, 13 of that ay galing sa kills and 2 blocks to finish with 18 nga. Ang tumulong sa kanya dyan si Johan Royce Tobino. At sa kabilang banda naman, sa Farm Fresh, they got some power from Noril or Kate Noril Santiago with 11 points and si Trisha Tubu with 10 markers naman. So with that ay ating pakinggan din yung naging interview with PLDT. Coach, congratulations on this victory. Your thoughts on this game? Happy to get the win. Nag-perform naman na maayos, so happy kami. Thank you, Coach. Nateria, back-to-back wins for the team. Your thoughts on the team's performance? Siguro sa ngayon, na-improve na namin yung mga lapses namin ng first game. And I think, unti-unti, nakakuha ni Sabi yung assistant ng team and twice to the coach. So, sana mag-tuloy-tuloy. Sabi, your best player of the game today. You had 18 points on 13 attacks, 2 blocks, and 3 aces. Congratulations on another amazing performance for the team. Your thoughts on this victory? I couldn't have done it without them. Working together as a team just makes it so much easier for me. I'm just glad that I have them behind me on the court supporting me, and I'm just glad that we can work together so easily. Ate Rhea, ano lang masasabi mo kay Sabi as teammate and spiker din? Actually, si Sabi yung teammate na parang mahirap pang samahan. Sobrang bait and parehas kami nag-adjust. So, kahit pa parang nag-connect na rin kami dalawa. Coach, what changed from the first game at Alaway back to the ano po yung pagkas? Hindi naman nagbago, pero siguro nag-recovery dun sa ganung performance. Yun nga, yung mga small lapses, siguro mas present lang sila ngayon compared to first game na medyo na-overwhelmed sa first game. Sabi, what can you say about Ate Rhea as your center? She's my go-to. At practice, during the game, I make sure to come up to her every day, just talk to her a little bit. I tell her all the time how much love I have for her. And she's just overall a great person, and that makes it so much easier to have her as a teammate, and I'm so grateful to have her on my side. Hi, Sabi. After 3 games, if you rank yourself on a 1 to 10, how is your game? Rank yourself from 1 to 10. What can you say about your game here? That's kind of difficult because I think that the potential I have here, along with the coaching and the teammates, is kind of untapped. I'm not sure what my 10 would be or what my 10 would kind of look like with them. I've told people this day to day, I'm just trying to be better than the day before. So I think through that, I couldn't give you an easy answer, but I just hope it's under 10. Coach, medyo matagal pa natin yung next game na November 2020. Paano nyo makikip yung momentum going with the team since medyo matagal pa yung game? Importante yung maging healthy sila all throughout the season. So, yung pag-manage na talaga ng
sa court namin. And yun, goes both ways eh. Huwag kami mag-relapse, saka huwag din masyadong ma-overwork para pick na rin kami sa susunod na game. Thank you, Coach. So that was it. PLDT winning over Farm Preso. Silip lang tayo sa team standings natin. Ang Petrogas at Creamline with 2-0 records, no? So very very good start for them. Tapos yung PLDT naman, Cheritigo and Akari with 2-1 records. F2 Logistics, Chocomucho, NX LED Signal may 1-1 na ho yan. Tigo 1-1 sila. Yung Galleries at Jerflor 0-2. At yung Farm Fresh, no, 0-3 na sila. So, marami pang catching up to do. Itong mga winless teams natin. So, we will take a quick break lang sa ating pagbabalik. Ay more of volleyball. Kwentuhan pa dito lang po sa ating programa. Magbabalik po ang Spikers Net. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. PSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. Is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Nagbabalik po ang Spikers Net, 10:49 ng umaga. At yun nga team, ito pa lang si Sed Domingo. No, kanina di ba pinag-uusapan natin. Ang kanyang bagong team ay itong Nakhon Ratchasima BC. Sa ano yan? Sa Thailand. So virtual playground nang nag-announce yan yung kanyang agency. No? So ano ho ito ay bagong development for her. And maganda to team kasi mga Thai players yung kanyang mga kalaban. Alam naman natin yung mga Thai players talagang malulupit yan sa Southeast Asia. And siguro kung makuha man ulit si Sed sa national team, may experience niya na makalaban yung mga Thai players. Makakadagdag yun dito sa kanilang sa kanya, no, na mayaambag for the national team. So
That's it. At saka kasamang Dennis itong sinalihan yung team ang defending champions ng liga na di ba? Ibig sabihin kung defending champion ka tapos makuha ka, di ba? Malaki yung expectation sa'yo at kumbaga, you must be thankful for the opportunity. No, kasi bibihira ang mabigyan ng mga ganyang klaseng pagkakataon. No? At saka isa pang trivia, magre-reunite sila ng dati niyang coach na si Coach Ty Bundit. Oh, nice. That's interesting, team. So, yan. Abangan natin ang mga latest sa mga fans ni Sed Domingo, no? Ito naman, team, sa Shaky Super League Preseason Championship. Kanina, 'di ba? Buo na nga, sabi natin. Buo na. Yung quarterfinalist, no? So, may pairing na ho tayo dito, no? Ang quarterfinalist natin ang nanguna sa Pool E na NU Lady Bulldogs, kalaban nila yung nasa dulo naman ng Pool F na UE Lady Warriors. Tapos Adamson versus Arellano, Adamson Lady Falcons versus Arellano Lady Chiefs, then FEU Lady Tamaraos versus Ateneo Blue Eagles, at UST Golden Tigresses versus Benilde Lady Blazers. No, this will be a knockout lang, no? Laglagan ho agad dyan. Ang manalo sa mga pares na yan ay diretso sa semifinals. Ang quarterfinals po natin ay gaganapin sa October 28 and 29. This weekend din ho yan. So, before ang long weekend, naglumalaro itong mga koponan natin. Mainit pa yung bago yung long weekend. Yes. So, yan. Pero, di ba kung makikita natin dito, kasi yung NU 6-0 sila tapos yung FEU 5-1, so kung ma-upset sila nung mga nasa mababa, so kailangan hindi rin sila magpakampante kahit maganda yung nilaro nila dun sa preliminary sa group stage, no? Hindi yun madadala dito sa quarterfinals kasi isang talo lang laglag ka na. Bali knockout talaga yung magiging labanan dito sa Shaky sa Super League. So, ayan, at di ba, may Asian Games pa, Asian Para Games tayong kino-cover, and isa sa mga sport na nandyan ay yung sitting volleyball. So, syempre, hindi po natin na pwedeng kalimutan yung ating mga atleta na naglalaro sa sitting volleyball. So, go ahead, team. Walang Pilipinas, no? Pero let's give some some glimpse kasi nga binibigyan pansin din naman natin yung mga nangyayari sa international. So why not the sitting volleyball sa Asian Para Games? Totoo yun, kasamang Dennis. At ito nga, ang sitting volleyball natin ay ginaganap mula October 23 hanggang October 27 na may 9 na nasyon na naglalaro dito. And merong men's at saka women's dito. Ang men's team ay may dalawang grupo na Group A, China, Japan, Myanmar, and South Korea. Habang ang Group B naman, Iran, Cambodia, Kazakhstan, at saka Thailand. So women's naman, round robin lang yung dito dahil meron lang silang 6 na team. Ang China, Thailand, Japan, Mongolia, Iran, at South Korea. Tumungo muna tayo sa men's tournament kung saan nagtapos na yung preliminary dito malapit na pala matapos yung preliminary dahil may laro pa ngayong araw kung saan itong mga nangunguna dito. So far, ang mga pasok sa semifinals, kung matapos na yung preliminary ngayon, ang China at ang South Korea sa Group A, at ang Iran naman at Kazakhstan sa Group B. Ayan. Tapos yung mga nasa pang battle for 5th match is ang Myanmar at ang Cambodia, habang ang Thailand naman ay nasa Battle of 7 kasama ang Japan. Ayan. So, kung sino yung manguna dito, yung top 2 teams ay pupunta sa semis ng final round dito ng men's sitting volleyball na gaganapin naman sa October 26, and yung gold medal match at saka yung bronze medal match ay gaganapin sa October 27. By that time, next week, meron tayong resulta dito sa sitting volleyball. And then sa women's naman, ang nanguna dito so far sa group stage ay sa round robin ay ang Iran, sinundan ng China and Thailand with ang Iran 2-0, ang China 2-0, ang Thailand 1-1, Japan 1-1, 0-2 naman ang Mongolia, at ang South Korea 0-2. So, yung top 3 teams dito, sila lamang yung magkakaroon ng medals dahil round robin nga lang itong grupo na ito. So, next week, Dennis, baka may mga other updates regarding sa sitting volleyball. Yes, so kasi matatapos siya ng 28, kaya talagang yung nangyari na by that time next week yung ating ibibigay sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, correct. So, ayan. At muling natapos na naman ang ating programa, pero bago tayo magtapos ay ating batiin ang isang belated happy birthday ang ating sipag na napakabait. Yes, so maraming good qualities dito. Happy birthday, Mika Allen Go.
Happy birthday! Yes, happy birthday, Mika Allen Go. Sana ay mabusog mo kami. Happy birthday! Sana lumaki ka ng mabait na bata. Ayan, happy birthday. And Tim, ikaw naman. Oo, syempre binabati ko muna aking mga magulang, si Mama Ardy Pales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. Yun lang, kasama Dennis. Yan, and yung aking wife lang, si Jam. I love you, mahal. And sa ating mga nakasama po sa Master Control, syempre, ang birthday girl, Mika Go, Boss Gemart, Ma'am Nida and Sir Boyet, maraming salamat po. At yung ating mga kasama din po sa sa Malolos Transmitter, no? Diyan po sa Bulacan. Maraming salamat sa iyo, partner team. At kita-kita po tayo next week. At patuloy lang po kayong umantabay at tumutok sa ating himpilan for more Asian Para Games update hanggang po sa araw po ng Sabado, October 28. Again, I am Dennis Hilanga and with my partner Timothy Tapales, dito lang po sa inyong weekly volleyball habits sa Spikers Net. Maraming salamat po. Sa October 30,